Ang sting ng kamatayan ay mula sa kasalanan. Pero dahil pinawalang sala na tayo mula kay Jesus, wala nang tibo. Wala nang kamandag. Hindi na yun naipasa sa atin. So kung wala nang kamatayan, dahil wala na rin kasalanan, because ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmula sa kautusan, and if Jesus fulfilled the law, there is no longer law na kailangan nating daanan, there's no longer death na ating pagdadaanan o na tayo mananatili sa kamatayan. That's why He says magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. It only means Christ's victor, the victory of the Lord Jesus, is also the victory of the believers. Ulitin ko, ang tagumpay ng ating Panginoong Jesus, ang sabi ni Pablo, magpasalamat kayo sa Diyos. Dahil ang tibo na yan, hindi natin maaalis. Ang kamatayan na yan, ang sumpa sa tao. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa ating pagiging mahina. Dahil hindi kailanman ang tao sa kanyang likas na pagiging makasalanan ay magtatagumpay sa kamatayan. It's only through Jesus, Christus victor, ang naging matagumpay sa kasalanan at sa kamatayan. And that's what it encapsulates in His resurrection. Marahil kayo ay nagtataka why it has to happen like this. Well, there's no other way. Jesus has made the way. He tore the veil between God and man. It's only Jesus who can do that. In the resurrection, simply means God is satisfied with Christ as the propitiation of our sins. The supreme enemy of human life, death, we have triumphed. Ang sabi sa unang Adan, death has triumphed over life. The last Adam says, death has no claim on me. We have triumphed over death. Jesus Christ gives us the victory. Kung babalikan natin muli ang pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, hindi lang muling nabuhay si Jesus, kundi tayong lahat ay bubuhaying muli, isinama at kasalo sa tagumpay na iyon. Jesus' triumph over sin and death is also our triumph and also our victory over sin and death. Kaya ang muling pagkabuhay ay mahalaga sa atin. In fact, we join together in worship every Sunday, not any other day of the week. Because Christ was raised from the dead on Sunday. Ang tawag natin dito, Lord's Day. And it becomes our new Sabbath. Because this is the guarantee of everlasting life sa lahat ng nananampalataya kay Kristo. He may be the first who was raised in this manner, but by no means the last. Everyone who is in Christ will share in this resurrected glory. Ito ang ating pag-asa, mga kapatid. Ito ang puso at sentro ng ating pananampalataya. Jesus' life, Jesus' death, and of course, Jesus' resurrection. May this day brings you understanding of resurrection. Isang doktrinang hindi lang tungkol sa pagkabuhay na muli, ngunit patungkol sa hinaharap. Isang realidad na humuhubog sa pagkakakailanlan natin bilang mga Kristiyano. Ang pag-asa nating lahat sa kasalukuyan.